Oh, hi everyone! Sa dokumentaryong ito, babalikan natin ang mahalagang scientific discoveries at technological innovation mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon. At aalamin natin kung paano naging pundasyon ang mga ito ng modern criminologies. At yun, tatalakayin naman natin ang ancient civilizations. Maraming mahalagang bagay ang naimbento at natuklasan noong panahon ng ancient civilization. Kasama na dito ang pagsusulat, papel, at mga batas. At ang unang natin tatalakayin sa mga naimbento noong panahon na yun ay ang pagsusulat. At ito ay pinapaniwalaan nila na nanggaling sa mga Sumerian dahil sila ang kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsusulat na tinatawag nila na cuneiform. Gumagamit sila ng mga matutulis na patpat para magsulat sa mga tableta. Nilutas nito ang problema ng hindi maayos na pagtatala ng mga buwis, kalakalan at mga batas at iba pang mahalagang impormasyon. Dahil dito, naging organisado ang mga pamahalaan, kalakalan at nakatulong din ito sa pagpapanatili ng mga kasaysayan, edukasyon at maayos na komunikasyon. At hindi lang yan, nakatulong din ito sa criminal justice system dahil naging responsable at posible ang pagtatala ng mga batas, reklamo, testimonya at ebidensya. Ang maayos na dokumentasyon ay naging mahalaga rin para sa mga paglutas ng mga kaso at pagpapanatili ng kaayusan. At ang ating pangalawa sa ating listahan ay ang Kodigo ni Hammurabi. Si Haring Hammurabi ay ang ka-anim na hari sa Imperyong Babylonia na namuno nung humigit kumulang 1792 to 1750 BCE. Kilala siya bilang isang mahusay na pinuno at nagtipon at nagpalimbag ng isa sa mga pinakamatandang nakasulat na batas sa kasaysayan na tinatawag na Code of Hammurabi. Nalutas dito ang problema noon na dahil bago pa magkaroon ng Kodigo ni Hammurabi, magkakaiba ang paraan ng bawat pagpaparusa at paglutas ng mga kaso sa bawat lugar. Dahil dito, marami nagkaroon ng hindi pantay-pantay na hustisya. At nilutas ng Code of Hammurabi ang problema nito dahil sa pagbibigay ng maayos at malinaw na mga batas para malaman ng kanilang mga tao. Dahil dito, nagkaroon ng malinaw na mga batas at kaukulang parusa para sa mga nagkasala. Kaya naging mas maayos ang pagpapatupad ng hustisya at kaayusan. Naimpluwensyahan rin ito ang criminal justice system dahil naging batayan ito ng mga legal na sistema sa mga maraming lipunan. Ang malinaw na batas ay nakatulong sa pagpigil ng krimen at pagbibigay ng tamang proseso sa pag-iimbestiga at sa paghahatol ng kaso. At ang pangatlo sa ating listahan ay ang kalsada. Sino nga ba ang gumawa nito? Ngayon, ang naggawa nito or ang unang documented na gumawa nito ay ang mga Romans. Nagpaunlad sila ng malawakang sistema ng mga kalsada. Nasolusyonan nito ang pangit na mga daanan noon dahil nung wala pa silang ginagawang kalsada, mahirap ang pagdadaloy ng mga produkto at dadaanan ng mga tao or ng kanilang mga alagang hayop. Kaya nung paggawa nila ng kalsada ay naging instrumento sa pag-unlad ng kanilang mga lugar. At dahil sa kalsada, naging mas madali ang transportasyon, kalakalan, at komunikasyon sa iba't ibang lugar. At naimpluwensyahan din to ang criminal justice system dahil sa paggawa ng kalsada, naging mas madali ang pagresponde ng mga tagapagpatupad ng batas sa mga naaksidente or sa paghabol ng mga sospek. Middle Age, also known as Medieval Period, lasted from approximately AD 500 to 1500. During this period, many important inventions and technological advancements were developed, improving communication, transportation, agriculture, and daily life. This innovation helped shape society and lay the foundation for future scientific and technological progress. Printing press. Si Johannes Gutenberg ang kilalang nag-imbento ng printing press noong 1440. Nilutas ng printing press ang mabagal at mahal na pagkopya ng datos, dokumento at aklat at iba pa. Pinabilis nito ang pangangalap ng impormasyon, kaalaman. Binago nito ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapadali ng pag-aaral, komunikasyon at paglalathala ng mga opisyal na dokumento. Malaki ang naitulong ng printing press sa criminal justice dahil mas mabilis na papalimbag ang mga batas, warrant, ulat, krimen at iba pang legal na dokumento para lutasin ang krimen.
Gunpowder ang naimbento ng Chinese alchemist noong ika-9 na siglo at kumalat sa Europa noong Middle Age. Nilutas nito ang kahinaan ng depensa ng mga lungsod at hukbo laban sa mananakop at kriminal. Binago nito ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalakas ng seguridad ng mga pamamayan. Malaki ang naitulong ng gunpowder sa crime prevention dahil ginagamit ito ng mga tagapagpatupad ng batas upang mapanatili ang kaayusan at pagprotekta sa mga mamamayan. Magnifying glass. Si Roger Bacon ay kilalang nagpaunlad ng magnifying glass noong ika-13 na siglo. Nilutas nito ang hirap sa pagtingin sa maliliit na detalles sa mga dokumento at iba pang bagay. Binago nito ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapadali ng pagbabasa, pagsusulat at masusing pagsusuri ng detalye. Malaki ang naitulong ng magnifying glass sa criminal justice investigation dahil naging mas madali ang pagsusuri ng mga dokumento, pirma, selyo at iba pang ebidensya na mahalaga sa paglutas ng krimen. Ano nga ba ang Industrial Revolution? Ang Industrial Revolution ay nagsimula noong 18th century kung saan nagsimulang gumamit ng makina ang lipunan sa halip na mano-manong paggawa. Dahil dito, umunlad ang ating komunikasyon, transportasyon at produksyon na nagdulot ng malaking pagunlad sa mga bansa sa ating lipunan. Bertillon camera. Si Alphonse Bertillon ay isang French police officer na nag-develop ng Bertillon camera noong 19th century. Nasolusyonan nito ang hindi maayos na pagdodokumento ng mga crime scene at evidence sa pamagitan ng photography. Nakatulong ito upang maging maayos sa mga investigasyon at pagtatala ng records. Ginagamit pa rin ng mga modernong camera ngayon at ang kanyang sistema sa forensic evidence. Telephone. Si Alexander Graham Bell ang nag-develop ng telephone noong 18th century. Nasolusyonan nito ang mabagal na komunikasyon at pakipag-ugnayan sa ating lipunan. Malaki ang naitulong nito sa criminology dahil napadali nito ang pagre-report at pakipag-ugnayan ng mga law enforcement agencies. Bagamat hindi na uso ang telephone ngayon, ginagamit pa rin ang konsepto nito bilang primaryong ginagamit sa pagkokomunikasyon. Si Christopher Latham Jones na nag-develop ng typewriter noong 19th century. Nasolusyonan nito ang problema na mahirap at malabong basahin ng mga dokumento at napabilis din ito ang paggawa ng mga malinaw na records. Nakatulong ito sa paggawa ng mga police reports, legal documents at sa paglilimbag ng mga libro. Ginagamit pa rin ang layout ng typewriter sa mga modern keyboards na ginagamit sa ating mga modern computers. At ngayon, atin namang tatalakayin ng Informational Age. Ang panahon ng Informational Age ay nagsimula noong dekada 1973 at patuloy pa rin siya hanggang ngayon. It's also known as Digital Age, Computer Age, and New Media Age. Alam niyo ba na ang panahong ito ang nagdala ng isang panahon kung saan mas madaling makakuha ng impormasyon at kaalaman ang mga tao? At ang unang invention na nasa ating list ay ang personal computer na inilikha ni Erd Robert na kilala bilang Father of Personal Computer. Dahil sa paglikha niya ng Altair 8800 na ang kauna-unahang matagumpay na personal computer. Nilutas lang naman ng personal computer ang mabagal at mano-manong proseso ng impormasyon. Pinadali rin nito ang paggawa ng dokumento, pag-iimbak ng mga datos at iba pang gawain sa paaralan, sa opisina at sa negosyo. Dahil dito, naging mas productive ang mga tao at mas napabilis ang pag-access sa mga impormasyon. Hindi lang yan, malaki rin ang bahaging ginagampanan ng personal computer sa criminal justice dahil ginagamit ito sa pag-iimbak ng records, pagsusuri ng mga digital evidence at pagpapabilis ng investigasyon. At para naman sa pangalawa nating invention, ito ay inimbento ni Steven Sasson. Ito ay ang digital camera. Siya ang nag-imbento ng unang digital camera noong 1975 habang nagtatrabaho siya sa Kodak. Ang digital camera ang naglutas ng mabagal na proseso ng film photography. Hindi lang yan, pinabilis din nito ang pagkuha, pagtingin at pag-iimbak ng mga larawan na hindi kinakailangan ng film. Dahil din sa digital camera, napabilis ang pagdodokumento ng mahalagang pangyayari at mas napabilis din ito ang pagbabahagi ng mga larawan. Hindi lang yan, nakatulong din ito sa edukasyon, sa media, negosyo at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. At alam niyo ba, malaki rin ang naitulong ng digital camera sa criminal investigation dahil nagbibigay ito ng malinaw na digital evidence,
tumutulong sa mga crime scene documentation at nagpapadali ng pagkilala sa mga suspect. Isa rin ang pangangalap ng ebidensya ang naitutulong ng digital camera. Mula sa simpleng pagsulat noong unang panahon hanggang sa personal computer ng panahon ngayon, malinaw na ang science and technology ay humuhubog sa paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan at ng hustisya. Ngayon, ang mga criminologists ay hindi na lamang umaasa sa mga testimonya ng saksi, gumagamit na rin sila ng iba't ibang scientific method upang matiyak na ang ebidensya ay nakabase sa katotohanan. Dahil dito bilang mga future criminologists, tungkulin nating gamitin ang science and technology ng responsable at ethical upang maprotektahan natin ang ating bayan at mabigay ang tunay na hustisya. At sa huli, ipinapakita ng kasaysayan na ang scientific discovery at ng technological innovation ay may malaking papel sa pagbuo ng mas ligtas na lipunan. Hayaang buksan ang isipan Sa science o agham, tayo na sa siniskwela.